Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,000. 8,655. Yan. Konti na lang po yan, guys. Magna 9,000 subscribers na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ganito po okay, pag-usapan po natin. Mahal na mahal ko po kayo ha. Mag-iingat po tayo lagi. Lalo na ngayon, may smog po. No? Madilim po ang kapaligiran. Dahil po yan ay nanggagaling po yan sa Bulkang Taal, no, diyan sa Batangas, Cavite area, no. Mag-ingat din po tayo mga kababayan natin diyan sa Cavite at diyan sa Laguna, Laguna, malapit din po 'yan. Batangas, no, Calabarzon area. And then of course, dito sa Metro Manila. Pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Yorme Isko Moreno, no. Ang titulo po natin ngayon ay Yorme Isko Moreno, pag-iisahin ang Maynila, no? Paano mo naman nasabi yan? Sir, paano mo naman nasabi yan? Walk with Lan? Dahil nga po, nagawa na naman po ng minsan ni Yorme Isko Moreno na pag-isahin ang Maynila at talaga namang pinaganda niya, no? Pinaganda niya at ang mga ideas niya ay angkop na angkop, no? Hindi lang po sa mga kabataan, kung hindi sa mga senior citizens, PWD at lahat po ng mamamayan ng lungsod ng Maynila, no? Di ba ang slogan nga nila ay bilis kilos, ha? Siya nga po pala, dumating na po si Yorme Isko Moreno, no? Kaninang madaling araw at tilabagang naghahanda na siya, no? Handang-handa na siya upang tumakbo at tugisin ang pagkamayor ng Maynila, no? Pero syempre, tambak na tambak naman si Mayora Hani Lacuna dito. Kaya lang, syempre, huwag tayong papasigurado. Kailangan natin tulungan si Yorme Isko Moreno, no? At isang pakiusap lang, no? Kung pwedeng i-share natin itong channel na ito o video na ito upang naman natin ma-maintain and sustain at the same time makatulong din po tayo kay Yorme Isko Moreno. No? Bakit po ba natin nasabi na kaya niyang pag-isahin, no? Alam niyo naman, pag maganda ang lungsod mo, no? Syempre, ikaw ay talagang makikiisa naman sa liderato ng lungsod ng Maynila, no? Yung mga konsehal na yan, baka yung hindi diyan, mawawala, matatalo. O kaya naman, pag nanalo naman, talaga sigurado tayo, makikiisa na rin yan sa ating Yorme Isko Moreno. Paano naman ang Mayora Hani Lacuna? Siyempre, magpapahinga na yan at magdudoktor na yan. Kumbaga, di ba? Parang ganon. Tuluyang papagandahin ang Manila Zoo, ang mga ospital, ang mga kalsada, ang tundo, gaganda ulit. At ang mga benepisyo, no? At mga oportunidad ay talagang mabibigyan ng hustisya at tuluyan naman talagang bibigyan ng parangal ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang mga sektor panglipunan. Okay? Yan, si Yul Servo, hindi po natin alam kung si Yul Servo ay papanig kay Yorme Isko Moreno o talaga namang mananatili kay Mayora Hani Lacuna. Pero sa bagay, ano po ba ang dapat gawin? Ano po ba ang dapat gawin ni Mayora, no? Hani Lacuna, no? Kung ako sa kanya, matras na ako dahil hindi naman siya mananalo. Biruin mo 'yon. Kung wala si Yorme Isko Moreno, no, si Hani Lacuna at Amy Marcos lang, matatalo pa pala siya ni Amy Marcos. Yun po ang katotohanan. Ano po nangyayari? Ibig sabihin, wala po siyang ginawa, no? Ginawa lang niya po facade, kumbaga, no? Kunwari, sinusuportahan ang mga tao, no? Bibisita ang doktora, maganda din naman yon. Kaya lang, hindi po pangkalahatan, no? Hindi po talaga, wala po siyang pagkakaisa, no? Yung niya po, no, yung mga projects niya ay hindi po pagkakaisa kundi pagwawatak-watak. Hinahati-hati niya po
ang lungsod ng Maynila. Kaya po wala naman pong choice ito si Yorme Isko Moreno kung hindi bumalik, kung hindi bumalik sa kanyang sa kanyang pagtakbo, sa pagtakbo diyan sa lungsod ng Maynila dahil nga po nahati-hati na ang lungsod ng Maynila. Biruin mo 'yon, Hindi mo kakampi. O nga naman, hindi mo kakampi sa konseho. Tatanggalan mo ng komite. Bakit naman ganoon? Minsan maliwanag pa sa batas na talaga namang siya dapat ang mamuno noon. Pero bakit ganoon? Meron ka isang congressman, batikos ng batikos sa nasyonal, batikos ng batikos sa lokal. Ano ba? 'Di ba? Tapos kinakampihan ng kanyang mayora. Paano mo kakampihan? Ang pangit ng lugar mo. Langya. 'Di ba? I challenge you guys, pumunta kayo diyan sa Quiapo, Santa Cruz. Naglakad ako diyan Naglakad ako diyan. Pumunta ako ng Hidalgo. Hidalgo ba 'yon? O yung mga bilihan ng mga mga pangbanyo. Siya nga pala, ang mura-mura na. Halos itong bahay na pinatayo natin. Halos diyan binili, Diyan sa Soler. Sorry napamura tayo. 'Di ba? Ang dumi-dumi, Ang gulo-gulo, tingnan nyo, 'di ba? Pag pagkatapos ng ulan, ang daming basura. Ano kayo? Mga putik. Sasabihin mo magbabati-batikos ka, Congressman Chua? Hindi naman tama 'yon. Diba? Parang yan po talaga ang gawain mo. Magbatikos ng Vice President Sara Duterte, magbatikos ng Yorme Isko Moreno, talagang alam mo Congressman Chua, wag pong gano'n, Ibig sabihin, alam nyo, kasi meron po tayong nadadaanan si Deputy Speaker Dong Gonzales, talagang yon medyo tahimik, Deputy Speaker. Minsan bumabati-batikos din kay Sara Duterte. Pero alam niyo po ba, pumunta po kayo sa kanyang distrito. Talaga namang inaayos niya, pinipilit niyang iayos. Nakikita mo ang direksyon, nakikita mo ang kanyang mga proyekto. Pero ito si Congressman Joel Chua, putik pumunta ka dyan, Wala man lang parang isang proyekto na nakikita natin dyan sa area yan. Hindi ko alam kung meron, Baka hindi pa po natin napuntahan. Pero yung mga napuntahan natin lugar dyan, ay talaga namang wala. At wala mga press releases o kaya nag-vlog man lang o nag-announce ng kanyang mga proyekto. Wala po tayong nakikita na konkretong proyekto ng congressman na ito, kaya lang pagdating paglagpas po ng eleksyon, believe me, kaya pong pag-isahin ni Yorme Isko Moreno ang lahat ng ito. Okay? Magiging iisa na naman ang lungsod ng Maynila. Mamili ka bayan, Isko Moreno, Yorme Isko Moreno, o di kaya naman ang Mayora, Hani Lacuna, na halos walang ginawa dyan sa lungsod ng Maynila. Mamili ka bayan. Maraming salamat sa inyong lahat.